Ang araw po sa ating lahat. Ang ating pong topic sa araw na ito ay about generosity or be generous. I believe to many of us ay familiar po kayo sa quotation na ang sabi ay no one ever becomes poor in giving. Okay? And I believe marami din sa atin ang naka-experience at nagpa-practice niyan. Or to some, it's quite a challenge. No? So how come, Pastor? Typically, 'pag nagbigay ka, it seems na nawalan ka. Okay? But I believe there is a deep reason and experience, no, doon sa taong nagsabi niyan, no, that no one ever become poor by giving. Now, let me give you an illustration, okay? Sa nature, okay? Sa atin pong mga nagtatanim, magsasaka na mahilig magtanim. Ano ho? Kung nais natin na magkaroon ng maraming ani, let's say maraming mais na ani, kinakailangan natin magtanim ng mas maraming butil. Okay? Gusto natin ng mas maraming ani sa punong kahoy, mangga or lansones, kailangan natin magtanim ng mas maraming buto. Okay? So, ang isang puno, the more siyang magbibigay ng kanyang seed. Okay? The more siyang magbibigay ng kanyang bunga, it will produce, okay? By tens or even thousands or hundreds of thousands. So, even nature, kung titingnan po natin ay mayroon pong, ah, ano 'no, law of generosity, na makikita po natin 'no. It's a byproduct of one, tree or one, masasabi nating, vegetables or whatever 'no, na mayroong seed o nagpo-produce sa kanyang sarili at once na ito ay magbigay, meron pong mas maraming balik 'no. So, for today's reading sa Book of First Chronicles, alright? So, tingnan po natin sa may, chapter 29 in verse 11 to verse 12, okay? Thine, O Lord, is the greatness and the power, and the glory and the victory, and the majesty, for all that is in heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand is to make great and to give strength unto all. No? So, what a promise, no? An assurance sa ating Panginoon, no? Buhat sa kanyang salita na kung na tayo na kanyang nilalang ay pwedeng sumandal o di kaya'y magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon for who He is, no? Not because of who we are, but for who He is. No? Nais ng Lord na sa Kanya tayo naka, nagbigay ng ating pagtitiwala o nagbibigay ng ating kumpiyansa sa buhay natin. No? So, when we talk about generosity or giving, no? Perhaps ang mabilis na pumasok sa isip natin ay ang patungkol sa kaperahan. Okay? So, let's talk about money. Okay? So, sa araw na ito. Ano ho? No, so, when we talk about money, ito po ay maaring sabihin natin na earn natin o ito man ay pinamana sa atin, ito man ay ibinigay sa atin. No? But when we talk about money, there's an issue, always an issue of trust. Okay? And may kasama ding hamon, di po ba? On how are we going to spend it wisely. No? So, how are your money habits? Okay? Dahil ito po ang kumbaga ay pinaka-means natin ngayon, no? Whether sa pangangailangan sa loob ng tahanan o kung ikaw ay maglalakbay, no? This is part of our daily means para ma-accomplish ang isang bagay. So first is, why does God want to give us wealth? Really? Kailangan ba tayong bigyan ng Panginoon ng wealth? No? Kung nabansin natin kanina sa text verse na binasa natin that God almost own everything now because of His greatness, and His greatness declares na sa Kanyang lahat. Okay? So, why does God want us to give wealth? Para mas yumaman, para mas kilalanin, okay? Or upang tayo ay mas higit na magiging makapangyarihan? I believe God wants to bless us
God wants us to have this wealth here on earth for a purpose. Okay? And that is for you and for me to be trusted. Now, we are God's steward. Okay? But, hindi po yan basta-basta na mahuhulog galing sa langit para ibigay sa atin at siya din nating ibigay. We have to earn it. Okay? We have to do something, okay, na kung tayo ay mapagkatiwalaan, mapalago natin, so then, we can help other people. So, hindi po yung mag-pray ka na makapaghukay ka ng wealth so that you will become wealthy and then you help other people. Okay? Mayroong means na itinuro sa atin ang Panginoon. No? So, tingnan po natin ha. God gave us the ability and skills to create wealth. You see? So, yes, ang Panginoon natin ay mayaman, but ang atin pong pagtanggap o di kaya ay pag-possess nito depende doon sa ating ability and skills. Eh, kanya nga, ang utos sa atin ng Panginoon is, by the sweat of thy brow you should feed your family. We have to work. Okay? We have to think. We have to create the opportunities. And we have to use our abilities, skills, and other resources to get gain and more to have more resources. No? So again, when things go well, sometimes tinitake natin yung credit. Okay? Dahil din sa galing ko. Eh, kasi may pinag-aralan ako, kasi may tinapos ako, kasi tinyaga ko 'to 'no. But if something goes wrong, eh, ang tendency minsan ng tao is to blame God. "Lord, bakit ako? Of all na ginawa ko para sa'yo, of all na ginawa ko para sa aking pamilya." Okay? So, sometimes we take, the credit and then, we blame the Lord for our misfortune o di kaya mismanagement. And which leads to failures doon sa mga resources na binibigay sa atin ng Panginoon. So, these are the things no, that we need to consider no, and keep in mind. No? Of course, we need to remember that God is the source of our wealth and we should be humble stewards of what He has given us. He is the source. Okay? Maaring indirectly, kasi nga, pag-gising mo sa umaga, binigyan ka ng Lord ng lakas, binigyan ka niya ng hangin, okay? Binigyan ka niya ng opportunity na kumita. Binigyan ka niya ng tao, tamang tao makakausap. Okay? So, naging partner natin ang Panginoon in many ways. Okay? And so, with that, we have to keep ourselves humble. And recognize natin no, ang Panginoon na siyang may akda at siyang dakila. Eh, maaaring sabihin natin, okay, naging company commander ako, naging hepe ako, naging boss ako kasi magaling ako or may tao akong nilapitan. No? So, be careful. Okay? Kahit doon sa mga taong kinakausap or kausap natin, let us ask the Lord to give us the right person para kausapin, para lapitan at hinga ng panalangin. Di ba? No? So, another is, God wants us to manage His wealth. Not my wealth, not your wealth, but God wants us to manage His wealth. Right? So kung papansinin natin, yung natatanggap natin or napapatituluhan natin o yung mga bagay na nabibili natin, mayroon po yung mga raw material, di ba? At yan po ay nanggaling sa provision ng ating Panginoon. Well, yes, we are amazed and in awe sa mga technology na nakikita natin sa paligid natin. But if we will dig deeper, lahat ng iyan na ginagamit natin ay galing sa raw material na provided ng Panginoon. So we are given a chance to manage doon sa wealth ng Panginoon. So ang meron tayo sa paligid is from His creation. Pwedeng na-innovate natin, pwedeng na-improve natin, pwedeng meron tayong ginawa out of it. But the truth to the matter is, God owns it. And He alone is our source. Okay? So sabi dito, we have to manage it wisely as a steward entrusted with a portion of His riches. Okay? So portion lang ibinigay sa atin para tayo maging katiwala. Ang tanong, katiwa-tiwala ba tayo? Okay? So, nung binigyan tayo ng Panginoon, nung wealth, a portion of it, He wants us to use it wisely,
multiply, and then help others. Okay? So that's the purpose, not for ourselves to consume, but to channel sa ibang mga higit na nangangailangan sa atin. So, we are God's manager. Alright? No? So, the truth, again, to the matter is, of all your earnings, of all your wealth, one day soon, iiwan mo yun. Wala ka namang madala kahit ni isa. O, di ba? Ibalik mo uli yan. Okay? So, kung mayroon kang pagmamanahan, so good. Kung wala kang pagmamanahan, babalik uli yan sa government or gagamitin uli ng ibang tao. So, you see, yung creation ng Lord, yun yung sinishare natin ngayon. No? Ilang billion tayo, 7 billion tayo naghati-hati dun sa wealth ng Panginoon, no? Dun sa resources na ibinigay sa atin. So, lalaki yan, depende kung mapagkakatiwalaan ka. Okay? Dadami yan, lalago kung mapagkakatiwalaan ka. Katulad po yan ng parable of the talent. Di po ba? Ang Panginoon, sabi niya sa kanyang parable of the talent, sabi niya mayroong isang master, nang siya'y umalis, binigyan ng kanyang makatiwala sa isa, dalawa, sa isa, 5. Eh, ano yung sabi ng Panginoon, gamitin niyo yan. So, yung isa, dahil sa takot niya, baka malugi, at dahil sa takot niya na maaaring hindi siya marunong, ibinaon niya. Yung 2, ininvest, yung 5, ininvest. Yung 2, kumita ng 2, yung 5, kumita pa ng another 5. Nung bumalik yung kanilang master, tuwang-tuwa yung kanilang master doon sa 5 na kumita ng 5. Sabi niya, maghaling ka. No? Kinumen. Okay? At yung 2, kumita rin ng 2. Kinumen ng master. So, ibig sabihin, the master is expecting us to multiply whatever na ibinigay sa atin. Hindi para sarilinin. Ay yung binigyan ng isa, sinarili niya eh. Binaon niya. Okay? Then, para lang sa kanyang sarili, wala siyang matutulungan dahil hindi niya naman lang na-multiply. At sabi ng Lord, you are a wicked servant. So, nagalit ang master. So, when God gave us position, influence, leadership, rank, business, church, kung binigyan tayo ng Lord yan, He meant it for us to multiply it. Okay? To reproduce. Okay? Dahil tayo nga po ay katiwala. Second, what are the principles of generosity? Okay? Give your time and talent. Right? Help others. Give wisely and give privately. So what do we mean by that? Give your time and talent. Okay? Yung time natin ay dapat intentional na ibigay natin sa Panginoon. Marami at malimit nating naririnig kapag may time. Okay? Yun lang, i-invite ka ng family mo mag-church, sasabihin mo, kapag may time. Anyway, sino nagbigay sa'yo ng time? Ang Panginoon. Deserve ba niya? Nabigyan mo siya ng panahon? Well, ibinabalik mo nga lang yung pagpapasalamat gamit ang panahon na ibinigay niya sa iyo eh. So kung ang panahon na ibinigay niya sa iyo ay hindi mo pa nagamit para sa kanya, di ba ungrateful yun? You see? So, talent. Kung yan man ay na-acquire mo, kung yan man ay na-develop mo, ibigay pa rin sa Panginoon. Your position. Dahil sa talent mo, binigyan ka ng position. Dahil sa talent mo, galing mo, skills mo, binigyan ka ng company, ng istasyon. So, use that position and influence to glorify the Lord. So, give or help others. So, always mind to help others. And as we give wisely. And of course, wag na natin pagsabi-sabi, give privately. Tinan nyo, ang nagko-comment sa pagbibigay ay ang master. Okay? So, once, there was those rich people na nung nagbigay ay malalaki. Di ba? In fact, yung iba sa kanila, mayroon pang mga pakakak, mayroon pang alam mo, mayroon pa silang banda bago sa magbigay para ipagsigawan na ipaalam sa tao na here comes so and so. Magbibigay siya ng this millions or hundreds of millions. Pero may isang babae na nagbigay siya, maliit lang, 2 mites. Okay? Alam natin yun. Yung balo na nagbigay na maliit na halaga. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanyang disciple, tinan nyo, itong babae na nagbigay ng 2 mites, maliit lang na halaga, ay siyang nagbigay ng higit sa lahat. Kasi ibinigay niya yung kanyang buong inipon at kung anong meron siya. So you see, it's not the amount. Okay? It's the desire from your heart to give. Right? At kita ng Panginoon yun.
Okay? So, kung tinipid mo, alam din ng Lord. Okay? So, thirdly, how should we spend God's money wisely? Okay? How? Okay? So, saan natin ginagamit yan? Okay? Sa buhay ba natin, sa nightlife, sa buhay ba natin, sa mga bagay na walang kabuluhan. Okay? So, I hope that we will manage the Lord's resources wisely. Hindi lang para sa atin. Hindi lang para i-enjoy natin. The question is, are we giving back to God which is due? Right? So, we must enjoy life responsibly. Okay? So, pwede mag-enjoy. But hindi para makagawa ng masama or mag-enjoy sa masamang paraan. Kasi ang Bible, marami po siyang guidelines, principles na ma-enjoy natin ang presensya ng Panginoon. But people always choose yung excitement, enjoyment ng mundo. At alam niyo rin tinutukoy ko. Di ba? Pupunta sa alak, maglalasing, magsusugal. Those are temporal happiness. Okay? And so we have to live our life responsibly. Kung binigyan ka ng bonus, paano mo yan gagamitin na responsibly? Iuwi mo sa pamilya mo. Ibigay mo sa mga anak mo, i-bless mo yung mga anak mo. Huwag mong gamitin doon kung saan na mayroon kang maling magawa. Right? So, avoid that. Okay? So, iwasan natin ng magkaroon ng utang, okay, sa ibang tao. Kasi sabi nga sa Bible, that the debtor is a servant to the lender. Okay? So, if meron kang alam natin na meron tayong source, then we have to live within our means. No? Lagi po yung sinasabi ng mga financial advisor sa atin. And then, why shopping? Eh, meron bang why shopping? No? Minsan, window shopping. Why shopping? Right? So, make a list. No? Alam niyo na yan. No? Narinig niyo na yun sa mga financial advisor natin. The only thing is, i-implement, i-practice po natin. And then, you must practice contentment. Okay? So, ang isang tao na walang pagkakontento ay more likely magkakaroon ng problema sa kanyang finances. Okay, yun nga sabi ko, just live within your means. Okay, so dati naman nung wala ka pang pera, okay ka lang doon sa kama, okay? Okay ka na doon sa lapag, okay? Nung nagkapera ka na, hindi ka na puwedeng matulog na walang aircon, walang kutsyon, walang airbed, okay? So, you should live within your means, no? Dati na okay lang yung LED TV, ngayon kailangan smart TV na, okey? So, learn how to live in contentment. So, things to remember, okay, sa atin pong lesson, no? Let us understand wealth, recognize that God gives us the ability to create wealth and want us to manage it wisely. So, kung binigyan ka ng Lord ng mas marami, mas malaki, be more responsible to use it wisely. Okay? So, I hope that you manage it well. So, pagdating sa harapan ng Panginoon one day, at magbibigay ka na ng sulit ng report. Lord, ganito ko po ginamit yung wealth. Ganito ko po ginamit yung ibinigay mo sa aking posisyon, yung rank, yung influence, yung title. Hindi ko inabuso. Di ba? Hindi ko ginamit para apakan ng ibang tao. So use it wisely, those wealth. And para principles of generosity, give your time, whereas God is the owner or the giver of time. Talent and money wisely with a cheerful and a humble heart. Now, there's a verse in the Bible, sabi niya, okay, no? So, God loves a cheerful giver. No? So, sa pagbibigay, sa pagiging generous, nasa heart ng giver. Hindi dun sa amount na ibinigay natin. Okay? How cheerful are you nung ibinigay mo yung tulong? Nung ibinigay mo yung tithes mo? Yung ibinigay mo uh, yung donation mo o di kaya yung ayuda mo, no? How cheerful you are. Wise spending, enjoy life responsibly, okay? Avoid debt, okay? Shop wisely and practice contentment by finding your worth in God. Finding your worth in God. Huwag mong sikaping pasiyahin
Okay? Ang mga tao sa paligid mo. To the extent na mangungutang ka, to the extent na kailangan mong magpabongga ng handa, then after that, magkakaroon ka ng problema. Okay? So, find your worth in God. Now, don't find your worth on people. You will never, never, never satisfy people. Okay? Laging may masasabi yan. Kahit anong ganda ng inihanda mo, kahit anong tulong mo pa, may masasabi ang tao. So, find your worth in God. Last, okay? And things to be reminded, no, na ipapractice natin. Okay? So, how can you avoid borrowing? If you are in debt, what is your plan to get out of it? Okay? So, kasi ito yung challenge minsan, no, na isipin natin, paano ako makapagbigay? Ako nga mismo kailangan ko rin ng tulong. Paano ako tulong? Ako nga, mukhang masigit ang pangangailangan. No? I always believe when we open our eyes, okay, na sa paligid natin ay may mga taong mas higit na may kailangan kaysa sa atin. Again, 'pag sinimulan nating buksan ang ating mata, tingnan mo yung paligid mo, mga tao sa paligid mo, there are always people who are in need the most. So, in relation to helping and being generous, we can start helping not because we have enough. Yeah. We can help because we know how it feels to have nothing. So we have to build ourselves. Okay? By, sabi niya dito, sikapin nating iwasan ang utang. At kung meron tayong utang, dapat may plano tayo paano bayaran. Right? So I hope with these reminders, at the end of the day, indeed you will become a channel of blessing. How to be generous in giving. And giving your time, giving your talent, and in giving your resources. With that, thank you and God bless po sa atin.